umaga mag-aaral. Bago kami magsimula ay nais muna namin magpakilala. Ako si Binibining Sarah May B. Bornea. At ako naman si Binibining Lesa May Casanello. At kami ang inyong magiging guro sa araw na ito. Ngayon, inanayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panganalangin ng pangungunahan ni Binibining Generosa. Amen! Magandang umaga sa lahat! Kumusta naman kayo, class? Naging mabuti ba ang inyong umaga? Mabuti naman kung ganon. Sumari ko'y may nantok sa ating klase ngayon kahit hindi pa naman tayo nagsisimula. At huwag mag-alala dahil may ihanda ako isang pampasigla na alam ko na magbibigay ito sa inyo ng enerhiya at ang kailangan nilang gawin ay kumanta at sumayaw. At kung may nakita ako hindi nagbahagi ng kanilang partisipasyon sa pagsasayaw, ay pasasayawin ko ang mag-isa dito sa harap. Nagkakaintindihan na tayo? Mabuti naman kung ganon. Ang pampasiglang ito ay tinatawag na Ako ay masaya pagkasama ka. Ngayon, pamilyar ba kayo sa pampasiglang ito? Ngunit huwag mag-alala sapagkat may inihanda kaming presentasyon na inyo lamang susundan. Masaya pagkasama ka. Ako ay masaya pagkasama ka. Ako ay masaya pagkasama ka. Pagkasama ka. Ayan, ang bayan na ba ang iyong natutulog na diwa? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, bago kayo magsiupo, ay pakiayos muna ang hanay ng inyong mga upuan at pakipulot ng mga basura o kalat na inyong makikita kung mayroon man. At pagkatapos, ay pakitapon ito sa tamang lagayan. Ngayon, sa tingin ko ay maayos ng lahat. Maaari na kayong magsiupo. Ngayon, tingin sa kanan, sa kaliwa, sa harap, at sa likod. Sinong liban? Naku, class, ako'y nagagalak at walang lumiban sa inyo sa araw na ito. At bilang gantimpala, kayong lahat ay makakatagap ng 10 puntos. Ngunit bago kong makalimutan, may ibigay ba akong takdang aralin? Okay, kung wala, binibigyan kasi ninyo. Bago tayo magpatuloy, ipaalala ko muna sa inyo ang ating mga alituntunin na dapat ninyong sundin sa loob ng ating silid-aralan. Basahin mo ng malinaw at malakas, Ginoong Tasing, mo ng alituntunin. Pangalawa, Ginoong Palomar. Pangatlo, Binibining Koino. Pang-apat, Binibining Tolero. Maraming salamat. At bago tayo nadako sa ating panibagong paksang ating tatalakayin, ay magbabalik-aral muna tayo. Sino sa inyong nakaalala kung ano ang ating pinalakay noong nakaraang taon? Binibining Koino. Magaling, Koino. At dahil dyan ay bibigyan kita ng gantimpala. Bibigyan kita ng 10 puntos. Ngayon, bago tayo tumungo sa ating panibagong paksang tatalakayin, ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling gawain. Pero bago ang lahat, ay hatiin ko muna ang klase sa 2 pangkat. Ito ang unang pangkat at ito ang pangalawang pangkat. Ngayon ay magsasagawa tayo ng isang masayang laro. Ito ay tinatawag na layunin match up. Ngayon kung paano nito gawin, narito ang mga hakbang. Mayroon kami ipe-presenta dito ng mga sitwasyon na nasa hanay A at hanay B. Ang gagawin niyo lamang ay ang bawat pangkat ay pipili ng isang sitwasyon. At kapag nakapili na kayo ng isang sitwasyon, ay hahanapin niyo ang tamang katumbas dito sa hanay B mula sa sitwasyon sa hanay A. Halimbawa, kung ang sitwasyon sa hanay A ay kung mas naging responsable lang ako sa pagsunod sa mga tuntunin sa paaralan, ang sitwasyon na katumbas dito sa hanay B ay ang paglinang sa wastong asa, disiplina at pagpapahalaga. Ganyan lamang kasimple ang ating gagawin. Ngayon, malinaw
aking pangalawang pangkat sapagkat sila ang nakakuha ng malaking puntos. At bilang gantimpala, ang bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng 10 puntos. Okay ba yon? Okay. At base sa aking ginawang aktibidad o gawain ngayong umaga, ano kaya ang magiging paksa natin ngayong araw na ito? Binibining Amada? Maaari? Sino pang may ideya? Kung gayon, tama ang iyong sagot, Binibining Amada. Ito ay may kaugnayan sa layunin. Sapagkat ang ating paksang tatalakayin ay tungkol sa mga layunin na edukasyong sekundarya. Ngayon, ano nga ba ang mga layunin ng edukasyong sekundarya? Bakit nga ba kailangan na pag-aralan natin ito? Ano kaya ang nais ipahiwatig na talakayin ito? Malalaman natin iyan sa ating tatalakayin mamaya. Pero bago muna iyan, alamin muna natin ang ating mga layunin na nais nating makamit sa umaga ito. Ngayon, basahin ng sabay-sabay. Malinaw ba ang ating layunin? Maraming salamat. Ngayon ay dadako tayo sa talakayan tungkol sa edukasyon. Bago tayo tuluyang magpatuloy sa mga layunin ng edukasyon sekundarya, ay alamin muna natin kung ano nga ba ang edukasyon, ano nga ba ang layunin ng edukasyon. Ngayon, makibasa ng sabay-sabay. Maraming salamat. Ang edukasyon, isa ito sa paraan ng pagtuturo o kumbaga dito tayo nakakuha ng kaalaman, kasanayan o di naman kaya mga bagong aral na ating mapupulot na ating madadala sa ating buhay o sa ating sarili. Ngayon, ang edukasyon ay maaaring ipakita ito sa iba't ibang paraan. Ito ba'y pagtuturo ng guro, pakikinig ng kwento, o di kaya naman sa pagsasalisik. Sa tulong nito, mas napapalawak ang kaalaman ng bawat kabataan. Sa tulong ng edukasyon, mas napapalawak ang kanilang kaalaman na mapalinang pa ito upang mas mapaunlad o mapalawak pa ang kanilang mga aral. Ngayon naman, may mga katanungan ba? Kung wala, ay magpapatuloy tayo sa mga layunin ng edukasyon. Ngayon, para sa unang layunin, basahin mo, Ginoong Raso. Maraming salamat. Ikintal ang patriotism at nasyonalismo. Pag sinasabi natin ikintal, ito yung itatak. Dapat itatak natin sa ating sarili, sa ating puso, o di kayo naman sa ating isip, na dapat nating pahalagahan ng ating sariling bansa. Dapat tayong magpakita ng pagmamahal sa ating sariling bansa. Kaya naman sa layunin ng edukasyon, isa ito sa mga layunin sapagkat itinuturo sa mga bata kung paano nga ba natin pahahalagahan o bigyang halaga man lang o pagmamahal ang ating sariling bansa. Para sa pangalawang layunin, Binibining Oray, maaari bang pakibasa? Maraming salamat. Pag sinasabi natin ihasin, ito yung ipalaganap dapat ang pagrespeto sa kapwa o di kaya naman paggalang sa ating karapatang pantao o di kaya naman pagpapahalaga sa ating mga pambansang bayani. Sapagkat ang ating mga pambansang bayani, sila ang may mas malaking papel dito sa ating bansa. Kaya nararapat lamang na respetuhin natin ito at respetuhin din natin ang ating kapwa upang mas maging maayos ang daloy ng ating pamumuhay. Ngayon, para sa pangatlong layunin, maaari bang pakibasa, Binibining Vergara? Maraming salamat. Sa pangatlong layunin, itinuturo din ng edukasyon kung paano natin gagamitin ang ating karapatan at tungkulin bilang mamamayan. Sapagkat tayo mga kabataan, kahit na nag-aaral pa lang tayo, ay mayroon na tayong mga tungkulin sa ating pamayanan na dapat din natin alamin kung ano nga ba ang ating karapatan, saan nga ba natin ito magagamit o anong lugar, anong sitwasyon natin magagamit ang ating karapatan. Sapagkat sa karapatan, hindi lamang natin o hindi lamang tayo hindi iibig lamang dyan sa gilid, kundi dapat natin
ituro kung ano nga ba ang karapatan bilang kabataan. Kahit na bata pa lamang tayo, mayroon na tayong karapatang magsalita o di kayo na may karapatang magpahayag na opinion. At tayo din ay may dapat na gampanan na tungkulin dito sa ating pamayanan. At para sa susunod na layunin, basahin mo Binibining Guimaras. Maraming salamat. Pag sinasabi natin ethical, ito yung mga tama pag-uugali o alam natin yung kung ano ang tama o hindi. So bilang kabataan, nung nasa elementarya pa lang tayo hanggang sa sekundarya, ay tinuturuan na tayo kung ano nga ba ang tamang pag-uugali, ano nga ba ang tamang desisyon. Narito din ang patatagin ng espiritual kasi napakahalaga talaga ng pananampalataya. Dapat din itong patatagin upang mas matuto ang kabataan na pahalagahan ang pananampalataya at ang tamang pag-uugali. Ngayon naman ay susunod tayo sa susunod na tungkulin at basahin mo ito, Binibining Recondo. Maraming salamat. Pag sinabi natin linangin, ito yung ating dapat na paundarin natin yung ating karakter na moral o di kayo na may disiplina sa sarili. Bakit nga ba? Kasi dapat na tayo ay mayroon ng disiplina sa ating sarili para hindi tayo makasakit sa ibang tao o di kayo na may ating patatagin kung ano nga ba ang mga moral na aspeto sa ating buhay o di kaya na may ano nga ba ang mga tamang gawain, mga tamang asal na dapat nating gawin o dapat nating ipakita sa ating kapwa-tao o di kaya na may sa ating kapwa-kabataan. Ngayon, para sa susunod na layunin, basahin mo Binibining Alcorin. Maraming salamat. Pasiglahin ang mapanuri at malikhaing pag-iisip. Bakit itinuturo dito ang malikhaing pag-iisip? Binibining Gargoles. Magaling Binibining Gargoles. Maraming salamat. Kailangan na pasiglahin natin ang malikhaing pag-iisip sapagkat nakakatulong ito na mag-isip tayo kung ano nga ba ang mga pwede pang gawin para mas maging produktibo ang ating mga ginagawa o di kayo naman mas maging produktibo tayo sa ating pamayanan na kung saan kung may problema tayo ay mabibigyan agad natin ito na solusyon o alam na natin kung anong hakbang ang ating gagawin para mapadali ang ating pagbibigay solusyon sa isang problema. Ngayon, para sa susunod na layunin, basahin ko Ginoong Kaunton. Maraming salamat. Ngayon, palawakin ang pansiyensya at panteknolohiya. Itinuturo ito ng edukasyon sapagkat sa teknolohiya alam naman natin sa henerasyon ngayon na mukhang napapasobra ng paggamit ng teknolohiya, kaya nararapat na turuan natin ang mga bata na hindi lamang for online games ang ating teknolohiya, kundi gagamitin natin ito sa halimbawa pagdidisenyo, kundi kaya na may pagbibigay ng tamang impormasyon, hindi lamang pagbibigay ng hindi mga saktong impormasyon. Dapat turuan natin ang mga bata sa mga diskusyon tungkol sa pansiyensya at sa pagteknolohiya upang mas malaman natin kung ano-ano nga ba ang tamang hakbang, tamang gawain pa na tatalakay na tayo tungkol sa panteknolohiya upang mas mapalawak ang ating kaalaman o mas mapalawak ang kaalaman ng bawat kabataan. Ngayon, para sa panghuling layunin ng edukasyon, basahin ng sabay-sabay. Maraming salamat. Ito ay tumatalakay sa kakayahang bukasyonal o kumbaga ito yung sa hanap buhay na ano-ano nga ba ang kakayahan o kasanayan na kailangan sa isang trabaho. Noong nasa elementarya pa lang tayo ay tinuturuan na tayo kung ano nga ba ang ating mga, kumbaga in English, ito yung path na tatahakin natin pagdating na araw para mas malaman natin kung ano nga ba ang kasanayan, ano nga ba ang kakayahan na dapat natin i-apply o dapat natin tandaan para tayo maging angkop sa hanap buhay na iyan. Ngayon, mayroon bang katanungan?
Kung wala na, ibibigay ko na kay Binibini Casilio ang susunod na tatalakayin. Ito ay tungkol sa mga layunin ng edukasyong sekundarya. At ngayon, natadako na tayo sa mga layunin ng edukasyong sekundarya. May dalawang layunin ang edukasyong sekundarya. Una narito ang pakibasa ng sabay-sabay. Maraming salamat. Ito ay tungkol sa mga kabataan na ang mga kabataan tinuturuan ng mga guro nila kung paano makikilahok sa gawaing pamahalaan o tinuturuan sila kung paano maging responsable sa kanilang mga gawain at maging aktibo sila sa kanilang mga gawain sa isyong panlipunan. At ang pangalawang layunin ay ang maghandog na kailangan masaligan upang magkaroon ng mga mamayan handang manirahan. Ibig sabihin ay ang mga kabataan ng edukasyong sekundarya ay tinuturuan sila kung paano maging kasapi na demokrasya. Ibig sabihin, ano nga ba ang demokrasya? Binibining Vergara? Magaling. Ang demokrasya ay isa itong demokrasya na may karapatan kang bumoto o pumili na isang tao na mamumuno sa isang lugar. Yan ang demokrasya na may karapatan kang pumili kung sino ang mamuno. Naintindihan lang ba? Kung gayon ay tutungo na tayo sa may 7 cardinal na layunin ng edukasyon. Una narito ang kalusugan. Ano nga ba ang kalusugan? Binibining oray? Magaling. Ang kalusugan ay tungkol ito sa iyong katawan na kung paano mo inalagaan ang iyong katawan, kung paano maging malinis, at kung paano maging responsable na dapat kung ikaw ay dapat kang kumain ng masustansyang pagkain para ikaw ay malusog. At kung malusog ka, marami kang magagawang bagay. At punta na tayo sa kakayanan sa mga sariling pamaraan. Ibig sabihin ay may kakayanan kang pumili kung ano ang nararapat o kung sa halimbawa kung may mga gawain, may kakayanan kang maging aktibo sa iyong ginagawa. At ang vokasyon o hanap buhay ay ibig sabihin ang mga kabataan ay tinuturuan sila kung paano maging maghanap buhay o maghanap ng trabaho at kung paano maging responsable sa kanilang sarili. At ang pakipakinabang na kasapi sa buong pamilya, isa itong ibig sabihin ay may sa kasabi sa pamilya, ang pamilya ay isa itong alam naman natin ang ating pamilya ay isa itong nagbibigay sa atin ng inspirasyon para tayo ay makapag-aral. At ang mga pamilya natin ay sila ang nagbibigay sa atin na motibasyon kung paano tayo maging mabuting tao. Naintindihan lang ba? At ngayon, punta na tayo sa pagkamamayan. Ibig sabihin ay may kasapi ka o miyembro ka ng isang tiyak na bansa. O ibig sabihin ay may kakayanan ka magserbisyo sa bansa. Naintindihan lang ba kung ano ang pagkamamayan? Kung gayon ay pupunta na tayo sa kapakipakinabang na paggamit ng labing panahon. Ibig sabihin, ang mga kabataan sa edukasyong sekundarya ay binibigyan sila ng oras kung ano ang kanilang gagawin. Kung binibigyan sila ng gawain, binibigyan sila ng guro kung paano sila magbigay na kung paano nila ginagamit ang kanilang libreng oras. At ang panghuli ang kabutihang asal. Kung sa pamilya ang mga kabataan ay tinuturuan sila kung paano
maging mabuting bata. Dito naman sa paaralan ay tinuturuan sila ng kanilang guro kung paano maging mabuting asal. At dapat rin na mas mabuti na magbibigay tayo ng kabutihan sa ating kapwa dahil yan ang nararapat. Naintindihan lang ba? At kung wala na ay ngayon, kung wala na kayong katanungan, ay dadako tayo sa talakayan tungkol sa layunin ng edukasyong elementarya. Kung may layunin ng edukasyong sekundarya, mayroon din tayo mga layunin na edukasyong elementarya. Para sa unang layunin, basahin mo Binibining Amada. Maraming salamat. Ayon sa layuning ito, pagkikintal, di ba sinabi ko kanina na pagkikintal ito yung itatak. Dito din, tinatalakay din ang tungkol sa pagpapahalagang espiritual o di kaya naman paglinaw sa isang mabuting mamamaya, Pilipino o pagmamahal sa kapwa-tao. Ngayon, bakit nga ba palagi itong itinatalakay ng mga guro? Sapagkat na sobrang halaga o sobrang laki ng papel na pananalig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa upang mas maturuan ng mga kabataan kung ano nga ba ang tamang asal, ano nga ba ang kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng una, layunin na kung saan tinatalakay dito na tayong mga guro ang una magtuturo din sa mga kabataan kung paano natin sila tuturuan na magandang asal, paano natin sila tuturuan na kung paano nila irerespeto ang kanilang kapwa-tao, dito naman sa kanilang mga guro, magulang, kaibigan at iba pa. At para sa pangalawang layunin, basahin mo Ginoong Bangkaya. Maraming salamat. Sa pangalawang layunin ay sinasanay o itinuturo sa mga bata kung o ipinapaalam sa kanila ang kanilang mga karapatan o tungkulin at pananagutan sa lipunan sapagkat sa pamamagitan nito ay mas naging aktibo silang bahagi ng ating lipunan na kung saan malalaman nila kung ano nga ba ang kanilang mga karapatan, ano nga ba ang kanilang mga tungkulin sapagkat hindi porke bata pa lamang sila ay wala silang karapatan, wala na silang tungkulin. Bilang kabataan, tayo ang may mahalagang papel o mahalagang aspeto sa ating lipunan. Sapagkat tayo ang nagdadala na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na tayo ang pag-asa na bayan. Naniniwala ba kayo dito? Okay. Tayong lahat talaga ay naniniwala, kaya naman ang layunin ito kapag tayo ay naging ganap na guro na sa kalaunang panahon ay nalalapat natin ituro sa mga kabataan na kahit naman bata pa lang sila ay mayroon silang mga tungkulin, karapatan na dapat nilang gampanan at alamin bilang mamamayan sapagkat ang mga kabataan, tayo lahat ay bahagi na ng ating lipunan o pamayanan. At para sa pangatlong layunin, dito tayo sa pangalawang layunin. Basahin ng sabay-sabay ang pangatlong layunin. Maraming salamat. Dito ay tinatalakay ang kulturang Pilipino na kung saan tinuturo sa mga kabataan kung ano nga ba ang kahalagahan ng kultura at kung ano nga ba ang kahalagahan ng ating tradisyon na pinamana sa atin ng ating mga ninuno at ang pangunahing kailangan sa paggamit ng pambansang kamalayan at kaisahan. Ngayon, bakit nga ba kailangan na ituro sa mga kabataan ang layuning ito? Binibining ko, no? Magaling Binibining ko, no? Maraming salamat sa iyong sagot.
Dito natin pinapahalagahan lalo na kahit na ang mga kabataan ay turuan natin ang mga sinaunang mga tradisyon, kaugalian, at kultura upang mas mapalawak ang kanilang kaalaman sapagkat sa henerasyon ngayon marami ng pagbabago pero hindi natin dapat baliwalain kung ano nga ba ang kahalagahan ng kultura, kahalagahan ng tradisyon na kung saan hindi dapat natin ito ipagsawalang bahala lamang sapagkat ito ipinamana sa atin ng mga ninuno na dapat din nating sundan kahit na nasa makabagong henerasyon na tayo o modernong panahon tayo mga kabataan ay may malaking papel na ipalawak pa rin ang ating kultura, tradisyon at kapag tayo ay ganap na guro na, ay dapat din nating ipaalam sa mga kabataan ang kahalagahan nito. Ngayon, naintindihan lang ba ang tatlong layunin? Wala na bang katanungan? Kung wala na, para sa tatlong layunin na natitira ay ibabahagi ni Binigyan Casimiro. Ngayon, nakikinig ba ang lahat? Mabuti naman kung gano'n at pupunta na tayo sa pang-apat na layunin. Pakibasa lang sabay-sabay. Maraming salamat. Ito rin ay tungkol sa pangkalusugan. Kagaya ng sinasabi ko kanina, ang kalusugan ay tungkol ito sa ating katawan kung paano tayo maging malinis, kung paano tayo maging responsable sa ating katawan. Yan ang kalusugan at dapat tayo kumain ng masustansyang pagkain para ikaw ay malusog. At punta na tayo sa pang-limang layunin ng edukasyong elementarya. Pakibasa, Binibining Gargoles. Maraming salamat. Ano nga ba ang vernacular? Magaling. Ang vernacular ay tungkol sa, ito ay sariling wika na ginagamit sa isang lugar. Ano nga ba ang vernacular na Negros Oriental? Magaling. Magaling, Binibining. Alright, ang vernacular ng Negros Oriental ay ang Cebuano. At kailangan na natin pag-aralan kung ano ang wikang Filipino at Ingles upang dahil ang Filipino at Ingles ay ginagamit rin natin sa pang-araw-araw na pag-uusapan. At naintindihan lang ba? At ngayon, pupunta na tayo sa panghuling layunin. Pakibasa lang sabay-sabay. Ito yung tungkol sa pagkakaroon ng mga batayang kaalaman sa loobin, kasanayan at kakayanan sa siyensya, araling palipunan, matematika, edukasyon, pagawian at ang matalinong paggamit ng mga ito sa loob na sitwasyon ng buhay. Ito yung sa elementarya tinuturuan ng mga kabataan ng kung paano maging matalino sa paggawa o kung paano nila ginagamit ang kanilang sariling wika. Dahil sa edukasyong elementarya ay ang mga kabataan ay tinuturuan sila ng mga kanilang guro kung paano maging matuto sa mga aralin. Naintindihan lang ba? Alright. Ngayon, wala na ba kayong katanungan hinggil sa ating hinalakay? Sigurado kayo? Kung wala na, ay aking susuriin kung tunay nga bang nakinig kayong lahat o may natutunan ba talaga kayo o nauunawaan ba talaga niyo ang ating talakayan ngayong umaga sa pamamagitan ng isang pangkatang gawain. Ngayon, para sa pangkatang gawain, ay hahatiin ko ang klase sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at ito ang pangalawang pangkat. Ang bawat pangkat ay gagawa ng isang tula tungkol sa paksang ating tinalakay. At pagkatapos ay magpipili lang ako ng isang mag-aaral na siyang magpepresenta dito sa harap sa inyong mga ginawang tula. Pero bago ang lahat, ay basahin muna ang ating panuto para sa lahat.
Naintindihan ba ang ating panuto? At para sa inyong pamantayan, ngayon, mayroon pa bang katanungan sa hinggil sa inyong gagawin? Kung wala na ang inyong 5 minuto ay magsisimula na. Ayan, tapos na ang inyong 5 minuto. Sa tingin ko'y handa na ang lahat. Ngayon ay tunghayan natin ang presentasyon ng bawat pangkat at magsisimula tayo sa unang pangkat. Napakagaling naman ang unang pangkat. Ang ayos ng inyong pagpresenta. Kaya naman bigyan natin ng isang very good clap ang unang pangkat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ngayon naman ay tunghayan natin ang presentasyon ng pangalawang pangkat sa paglalahad ng kanilang ginawang tula. Nako, napakagaling din ng pangalawang pangkat. Ang ayos ng pagpresenta at pagkagawa ng tula. Kaya naman bigyan natin ng isang A-clap ang pangalawang pangkat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A! Ngayon naman, para sa markang inyong nakuha. Ang unang pangkat ay nakakuha na 78 puntos. Ang ayos naman ng inyong presentasyon, ngunit nakulangan na ako sa kumpiyansa sa pagpresenta dito sa harap. Pero sa pangkalahatan ay napakagaling ninyong lahat at napakaayos din ang inyong tula. At para naman sa pangalawang pangkat, kayo ay binigyan ko ng 100 puntos sapagkat bukod sa ang ayos ng pagkagawa ng inyong tula, ang ayos ng presentasyon ay naipresenta nito ng may buong kumpiyansa sa sarili. At yan ang napakahalaga tuwing tayo nagprepresenta dito sa harap. Kaya naman, ang inyong presentasyon ay may angking kahinaan at kalakasan. Ngunit, ako'y nagagalak sa inyong lahat sapagkat naipresenta niyo pa rin ito ng may masining at makabuluhan kahit sa ikli ng oras na inilaan. Kaya naman, palakpakan ang inyong mga sarili para sa isang matagumpay na pangkata, gawain. Kaya naman, bigyan ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Ayan, wala na ba kayong katanungan hingit sa ating paksang talakay? Kung wala na, ay si Binibining Casinillo ay may katanungan sa inyo. Ngayon, may 2 akong kahon. Ang isang kahon ay kahon ng gantimpala. Ang isa namang kahon ay kahon ng katanungan. At kung nasagot ng tama ang katanungan ay bibigyan ko ng gantimpala. Binibining Oray, maaari ka bang pumunta dito sa harap upang kumuha ng katanungan? Magaling! Dahil nasagot mo ang katanungan ay bibigyan kita ng gantimpala. Magaling, bigyan natin ng 5 palakpak si Binibining Oray. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. At sa pangalawang tanong, Ginoong Magkaya, maaari ka bang pumunta dito sa harap upang kumuha ng isang katanungan? Magaling, Ginoong Magkaya. At dahil nasagot mo ang katanungan ay bigyan natin si Ginoong Magkaya ng gantimpala. Magaling, Ginoong Magkaya. At class, laging tandaan natin ang layunin ng edukasyong sekundarya at elementarya dahil magbibigay ito sa atin ng impormasyon o kaalaman dahil sa kalaunang panahon ay ninanais natin na magiging guro. Ngayon, wala na ba kayong katanungan? Sigurado kayong lahat? Natatandaan niyo pa ba ang mga layunin? Okay. Kung natatandaan niyo, ay aking susuriin kung may naunawa at naintindihan niyo nga ba ang ating talakayan ngayong umaga sapagkat magkakaroon tayo ng isang maikling pasulit at basahin ng sabay-sabay ang panuto. Malinaw lang ba ang panuto?
Ngayon, ang inyong 10 minuto ay magsisimula na. Ayan, tapos na ang inyong 10 minuto. Tapos o hindi tapos ay ipasa ang papel sa harap. 1, 2, 3, 4, at 5. Ngayon, ipasa sa gitna. 1, 2, 3, 4, at 5. Ngayon, kami na ang bahalang magsusuri sa inyong mga papel kung tama nga ba ang inyong mga kasagutan. Ngayon, ay nais kong kumuha kayo ng kwaderno at ballpen at isulat ang inyong takdang aralin. Ngayon, tapos na ba isulat? Malinaw ba ang takdang aralin? Tandaan na magkakaroon tayo ng isang oral presentation na kung saan idadagdag ko ang puntos ninyo sa inyong grado. Ngayon, mayroon pa bang katanungan? Paglilinaw? Kung wala na, ay dito nagtatapos ang ating talakayan sa araw nito. Hanggang sa uli nating pagkikita, maraming salamat at paalam!